Okay, for the last part ng ating discussion, here in review po sa Math 052, under the integral calculus, we will have the last integration techniques na ginagamit natin kapag hindi gumagana yung let you, yung mga basic integration formulas. Pag di gumagana yun, ito yung isa sa ginagamit natin ano tawag ito? Aside from IBP, DI method, trigonometric substitution, ayan. So isa dito po ay si rational functions by partial fractions wherein gumagamit tayo ng konsepto ng partial fractions to solve integrals, to solve problems na pasok sa integration. So for example, ayan, meron tayong dalawang example. Ang gagawin lang natin dyan, titingnan po natin yung ating tabulation. Doon kasi sa may first row at first column, ayan, form of the rational function. Depende sa given. So, for example, number 1. Ayan, integral of 3 dx over x plus 3. Yan. Titingnan natin yung rational function na yan kung saan papasok na form. Kung dito sa 1, 2, 3, 4, or 5. Ngayon, um, pag napili na natin kung saan siya papasok na form do sa 1 to 5, papalitan natin yung rational function ng partial fraction na nandito sa may right side sa second column. Yung sa form of the partial fraction. So, tingnan natin. So, ang denominator lagi ang tinitingnan natin dito. Titingnan natin yung denominator. We have x times x plus 3. So sa 1, possible yata siyang pumasok. Bakit? Yung x na to, pwede pa kasi natin yung i-rewrite naman ng x minus 0 or x plus 0. Tapos x plus 3. O kaya x plus 0, pwede po yan. So kung titingnan natin, magkaiba to sa kayaan. So parang x minus a, x minus b, or x plus a, x plus b. Okay, so bakit kaya hindi naman siya papasok ng 2? Kasi yung sa 2 yung denominator niya, itong dalawa na to dapat magkamukha yan para ang mangyari x minus a squared. But since hindi naman ganun yung given, so hindi siya papasok sa 2. Doon tayo sa 3. Lalong hindi papasok sa 3 kasi dalawa lang po ang ating function doon sa denominator ng given. Sa 4 din, ganun din, parang pinaghalong 2 and 3 lang yan. So hindi natin siya mako-consider. Sa 4, lalo naman din sa 4 dahil wala tayong given quadratic function sa ating denominator. So therefore, sa may form number 1 talaga siya papasok. So anong gagawin natin? Ihiwalay po natin yung ating integrand 3 over x plus 3. And then, i-equate natin yan dito. So, a over x, ito muna, and plus b over yung partner naman niya, x plus 3. Take note po na a, b, ganun lang po yung variable natin. C, d, e, yung ginagamit natin na variable. Once na yung ating denominator dito sa dyan, ay first degree lang. Ibig sabihin, 1 lang yung pinakamataas niyang exponent. Okay? So, in this case, a at b lang yung gagamitin natin. Next, ang gagawin natin po ay multiply both sides by the LCD po ng ating mga fraction. So in this case, we have x times x plus 3. So multiply ito dito sa may left side, we will have 3 kasi makakancel out lang po si x times x plus 3. So x ay a over x times x plus 3, meron tayong a times x plus 3 plus yung b natin, x. Kasi masisimplify niyo po. Ngayon, meron na tayong equation. So, ngayon, kukuha tayo ng value ng a at b. So, pwede natin gawin ito, isang way ito. If x is equal to negative 3, ang way po na to is maghahanap tayo between variables a and b kung ano yung una natin gustong ma-cancel out para makakuha tayo ng value. So, try natin gumamit ng value ng x na kung saan makakancel si a, magiging 0 siya. So in this case, magkakaroon tayo ng 3 is equal to, yung a natin magiging negative 3 po ang x plus 3 plus b times negative 3. So cancel na yan, 0 na yan agad. So magkakaroon ka ng 3 is equal to negative 3b, or divided by negative 3 both sides, you have b is equal to negative 1. And then next, we have if x is equal to 0 naman. So pag nag-0 naman si x, ang makakancel out si b. So try natin. 3 is equal to a, 0 plus 3 plus b times 0. Cancel na po yan. So 3 is equal to 3a. Ayan. So divide both sides by 3, we have a is equal to 1. So ano na mangyayari pag nakakuha ka ng a and b? So ang gagawin natin, babalik tayo diyan. Papalitan natin yung a and b nung nakuha natin na value. So, kahit dito na lang tayo dumiretso. Yung A na nakuha nyo is 1, and yung B is negative 1.
So pag nakuha nyo na po yan, dito nyo naman siya ipalit. O sige, try natin. So equal. Integral of yung a over x magiging 1 over x. Kasi yan, ito kasi a yan. Okay? Plus ito, minus negative yan. So i-shortcut na natin, minus 1 over x plus 3 dx. So next, since meron kang minus sign dyan, pwede natin siya paghiwalayin into two integrals. So we have dx over x minus dx over x plus 3. Ayan. So as we can see, yung ating dalawang integrals is pwede naman gamitan ng integration formulas, yung basic. So yung first natin is ln x lang yan minus ln of x plus 3 plus c. Ito na po ba yung final answer? Pwede pa natin i-simplify yan. We have dalawang ln and we have minus. Therefore, ito ay division or quotient. Magiging ln of x over x plus 3 plus c. So therefore, ang ating pinaka-final answer is ito po. Okay, for the last example po natin, we have x plus 3 over x minus 1 cube dx. So kung mapapansin natin, saan ba siya papasok na form doon sa first column natin. So meron tayong x minus 1 raised to 3 na denominator. So possible ba siya sa 1? So hindi, kasi dapat magkaiba yung nandito. But since x minus 1 cube, possible yung tatlo na yan is magkakamukha na 1. Okay? Yung sa number 2 naman, hindi. Dahil hanggang 2 lang yung exponent na yan. E 3 yung given natin. Doon naman sa pangatlo, hindi rin papasok since ganun din sa 1. Yung A, B, and C, magkakaiba kasi yan. Eh since meron tayong x minus 1 cube, possible na yung tatlo na yan is puro 1. Doon naman sa may, doon naman sa number 4, hindi. Dahil nga parang 2, parang 3 din siya. Magkakamukha lang naman na 1 itong nandito natin sa given. Or hindi rin kasi wala tayong quadratic equation or quadratic function. So sir, paano nga saan sa papasok sa 5? Balik tayo sa 2. Ayan. So, hindi naman din porket 2 ito. Ayan, dadagdag ko na lang kasi sabi ko kanina, 2 yung nandito sa table, 3 yung sa atin, so hindi tugma. So take note na eto, pwede pa itong madagdagan. Ayan, C, x minus A cube. Kumbaga hahaba ito, madadagdagan ng terms, tataas tong exponent natin. Depende sa given. So proceed tayo sa number 2. So i-rewrite lang natin to. So we have A over x minus 1. Ito yung walang exponent muna. B over x minus 1. Ito yung squared. Plus x minus 1 cube. C. Ayan. So ngayon, ulitin lang natin ginawa natin sa example 1. Kunin natin LCD nila which is x minus 1 cube. Okay? So ito, magiging x plus 3 na lang po is equal to A, x minus 1 squared na lang yan dahil ito nabawasan ng isa. Okay? Plus B times x minus 1, ito dalawa. Tatlo yung nasa labas. So minus 1 na lang matitira. Plus C, wala nang matitira dahil cancel out ng dalawa. Next. So po pwede naman tayo po if x is equal to ganito, yung magzi-zero yung isang variable, pwede po. But pwede rin itong way na to. Ang una natin gagawin is simplify muna natin yan. Yung A, simplify natin itong x minus 1 squared. Yan ay x squared minus 2x plus 1 plus bx. Distribute lang natin. Bx minus b plus c. X plus 3 is equal to ax squared minus 2ax plus a plus bx minus b plus c. Gagawin natin lahat ng pinakamataas dito na degree? 2. Okay. Doon sa x squared, tingnan natin yung mga coefficient nila. Dito ba ay may coefficient si x squared? Wala, dahil wala naman x squared. Ang gagawin natin, 0. Is equal to, dito sa right side, meron bang coefficient si x squared? Meron, si a. So, positive a. And then the rest, wala na pong x squared. Therefore, ito yung isang value natin. A is equal to 0. Next, pababa naman, x raised to 1 or x. Dito tayo sa left side, meron bang coefficient si x? Yes po, meron tayong 1. Then equal. Ito yung dito galing yan, 1 yan. Next, sa right side,
Si negative 2a ay coefficient ni x, ito po, kasama si negative ha. Si b din kasama, coefficient lang po ang hinahanap natin. Then the rest, wala na po. We know na kanina na-solve natin si a na 0, so 0 na yun. So therefore, b is equal to 1. And then lastly, we have the constants. Ano ba yung mga constants natin? Yung 3 ay constant, equal. Dito ay 2, constant. Dito ay a, constant. Yung B, constant yan, and yung C. Pero yung A, 0 yan. Yung B ay 1, yung C wala pa. 3 is equal to 0, minus 1, plus C. We have C is equal to 4. Ayan. So, nakuha na natin yung tatlong value ng variable. So, yan ay isang way. So, pwede nyo po itong gamitin doon sa example number 1. Parehas lang ilalabas. Okay. So, palitan natin yung integral natin. Magiging yung a natin is 0. 0 na yan. So, wag na natin isulat. Magsi-0 din naman yung buo na yan. So, simulan natin sa b. So, we have 1 over x minus 1 squared plus yung c nating nakuha is 4 over x minus 1 cube dx. Itong dx na to. So, after we rewrite our given integral into this partial fraction, paghiwalayin lang natin, magkakaroon tayo ng dx over x minus 1 squared plus integral of 4 dx over x minus 1 cube. Ayan po, ano? So, is equal to, so po pwede naman na tayo mag-integrate. So, ang mangyayari sa atin dyan is, let u is equal to x minus 1 or du is equal to dx. So, po pwede naman po. So, gamitin natin ito parehas doon sa dalawang terms. So, magkakaroon tayo ng dx over u squared, integral po yan, plus 4, sorry, yung dx natin, palitan natin ng du. Kasi ito po yan. U squared integral plus 4 du over u cube. Ayan. So, dito na natin ituloy. So, yung integral of u raised to negative 2, sir, bakit naging negative? Inakyat lang po natin ito sa numerator. Plus, yung 4 ilabas ko na dahil constant siya. We have du, itaas natin yung u cube, magiging negative. Is equal to basic integration formula, we have u. Yung negative 2, ipa-plus 1 natin, magiging negative 1 over negative 1 plus 4. U raised to negative 2 over negative 2 dahil nga negative 3 plus 1. Then wag kalimutan yung plus c. Is equal to, ayan, baba lang natin si u raised to 1 minus 4 over 2 is 2. 2 over u squared plus c. Or balik natin sa in terms of x, si u ay x minus 1 minus 2 x minus 1 squared plus c. So therefore, ang ating sagot po is eto po, ano, negative 1 over x minus 1 minus 2 over x minus 1 squared plus c. So that would be all for our review session po dito sa Math 052 under the concepts po ng integral calculus wherein yun yung mga kailangan natin to handle differential equations problems, yung mga differentiation techniques ginagamit natin during integration sa DE. So might as well ma-practice po natin doon yung mga given problems po natin. Ano? So that would be all and thank you for listening and watching our lecture video for today.